week sabi ni Mr. Jonah, pero napakaga gawa ng ang totoo talaga sabi ko, total magkikita-kita man tayo sa San Vicente. Sabi ko, okay na kahit walang last week dito. Kaso may kailangan tayong pag-usapan mamaya, kaya lahat po ng workers ay babalik po kayo mamaya ng alauna ng hapon. At ang totoo, hindi po ako pupunta ng Sorsogon. Hiningi ko kay Pastoral Lab na ibigay sa akin yung mahabang oras dito. Siya na pupunta ng Sorsogon para makabuelo tayo ng usapan. And gusto ko din po na makasama yung mga mens po natin dito mamaya. Amen, mabaragol kita. Hallelujah. Okay, so mabanding-banding mamaya yung mga mens. Okay, so praise the Lord. Kaya mamaya po ay buwelo po tayo sa oras at marami po tayong panahon para magkasama-sama tayo at magkausap-usap po. Kasi di ba po, naalala nyo po, isinulong po namin dito ang mission team, halos walang gaanong formal na transition at orientation sa atin sa kanilang pagpunta, no? Kaya yun po yung dahilan ko bakit mahalaga na matagpo namin kayo, makausap namin kayo para mas lalo naman natin maintindihan yung layunin ko bakit yung transition natin ay ganun ang ating mga ginawa, okay? So, sa oras lahat ng mga bata, 11 years old below, may mga bata tayo dito. Kayo po ay may sariling session, pangungunahan kayo ni Sister Leah Joy. Okay, at doon po kayo sa inyong location. Sige po, lahat ng bata, punta na po kayo kay Sister Leah Joy, okay? At kayo kanyang pangungunahan. Okay po, so medyo takip lang ng ulo, may umuulan sa labas, okay? Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Okay, so lahat po ng bata, yeah, okay, praise God. Yeah, you're good. Okay, si bago ako magsisimula, paunahin ko muna lahat ng bata. Ay, hello, welcome Sister Nancy. Palakpakan natin ang Panginoon, praise God. Kasama natin si Sister Nancy, okay? Sige po, Sister Jonah, pakitulungan si Sister Leah Joy. Okay, lihatid ang ating mga bata. Okay? Okay, praise God, okay? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Balik ako ikaw. Okay. Okay, praise the Lord. Okay, so yan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Okay? Nanay talaga maghahatid. Okay, so dako po tayo salita ng ating Panginoon. Ready na ba tayo tumanggap ng salita ng Diyos? Ready na ba? Praise God. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat in the past few weeks po ng ating paglilingkod sa Panginoon ay nakikita po natin ang bunga ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Actually po, ang ating mga iglesia po ngayon ay unti-unti pinapalago ng ating Panginoon. Amen? Not only in terms and spiritual, kundi maging sa bilang ng ating mga mananamba sa ating Panginoon. At naniniwala po tayo na mas lalo tayong palalaguin ng Diyos. Amen? Pero syempre, para tayo palaguin ng Panginoon, may kailangan po tayong gawin sa ating mga buhay upang mas lalo tayong makita ang gawa ng Diyos. Amen? So, ang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa pinakamahalagang usapin sapagkat ito may kinalaman po sa pagpapalago po ng ating spiritual. Hindi lang sa pagpapalago ng ating spiritual, may kinalaman din ito upang patuloy tayong kalugdan ng ating Diyos. Amen? At hindi lang po tayo kalugdan ng Diyos, kundi magawa po natin kung ano yung karapat-dapat sa ating Panginoon. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon na ang tayo gumagawa para sa iglesia ay gumagawa para sa Diyos. May mga taong gumagawa sa iglesia na hindi gumagawa para sa Diyos. Magkaiba po yung gumagawa na para sa Diyos sa gumagawa lang para sa iglesia. Ngayon po ay gusto po natin maintindihan ano ba yung dapat nating gawin bilang mga taong nilikha ng ating Panginoon. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po natin responsibility and accountability. Pag mayroong responsibilidad, mayroon din tayong accountabilidad. Pag sinabi nating responsibilidad, ito po yung ating mga tungkulin na ating ginagawa. Amen? At pag sinabi naman natin accountability, ito naman yung ating pananagutan. Pag binigyan tayo ng tungkulin, yung tungkulin ay may kalakip na pananagutan. Kapag hindi natin iningatan ang ating mga tungkulin, kapag hindi natin ginampanan ang ating mga tungkulin, meron po tayong pananagutan sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Kaya ngayong araw na ito, hayaan nyo dalhin natin itong pag-uusap na ito nang sa ganon alam natin yung mga tungkulin natin at dapat nating pakaingatan upang sa uli ay wala tayong pananagutan sa Diyos. Okay? So, tayo pa ay responsable at akontabilidad sa presensya, sa layunin at kapangyarihan ng Diyos.
tatlong bagay ang pag-uusapan po natin ngayon na ito'y ating tungkulin. Ano po yon? Ang presensya ng Diyos, ang layunin ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos. Itong tatlong ito ay may malaking ugnayan sa ating mga buhay. At ito po yung dahilan kung bakit ang tao sa unang pagkakalikha ay nawalay sa Diyos dahil hindi po nila naingatan ang tungkuling ibinigay sa kanila ng Diyos. Actually, hanggang ngayon ay nasa ating pa rin itong tungkuling ito at dapat nating pakaingatan. Kasi pwede yun nangyari sa panahon ni Eva at ni Adan ay maulit sa kapanahunan po natin. Tandaan nyo mga kapatid, isang oportunidad na binigay sa kanila ng Diyos na walang hirap, walang sakit, walang pagdurusa na pagkakataon at lugar na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero ang pinakamalungkot na senaryo, sa kabila ng napakagandang ibinigay sa kanila ng Diyos, pero pinabayaan ng tao. Hindi ginampanan ng tao ang tungkuling ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya sa kabila ng napakagandang oportunidad, nawala sa kanilang kamay ang mga pagpapala ng Diyos. Sabi po ng Biblia, bago palikhain ng Diyos ang tao, nilikha na muna ang pangangailangan ng tao. Lahat ng kailangan ng tao naroon na. Amen po ba? At hindi na siya maghanap bakit nilikha na ng Diyos. At lahat ng kailangan niya sa physical, kailangan niya sa pagpapamilya, lahat ng kailangan niya nasa kanya. At totoo mga kapatid ng tao, hindi naman sana magtatrabaho. Ang mga nilikha ng Diyos ang magtatrabaho para sa atin. Ano lang binigay sa atin ng Diyos? Ang binigay lang sa atin ng Panginoon, pamahalaanan. Amen po ba? Tayo yung manager ng mundo. Amen. Ang problema, dahil po sa hindi po naging responsable ang tao sa ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, kaya lahat ng nasa kanya ay nawala. Amen po ba? At ito din marahil ang dahilan kung bakit maraming taong nagdurusa sa buhay, naghihirap sa buhay, dahil yung mga ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay hanggang ngayon hindi niya pa rin naiingatan. Amin po ba? Kaya ngayon pag-aaralan natin itong tatlong mayorya na punto upang maunawaan natin nang sa ganon ay hindi po tayo masumpungang may kakulangan sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sapagkat naniniwala tayo ayon sa kasulatan na lahat ng bagay ibibigay sulit natin sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng binigay sa atin ng Diyos, ibibigay sulit natin ito sa Kanya. Lahat tayo ay magre-report sa Panginoon. Lahat tayo huhukuman ng Panginoon ayon sa ating ginawa dito sa lupa. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Haring Solomon, kabataan, gawin mo ang lahat ng iyong maibigan. Subalit tandaan mo na lahat ng bagay ay ibibigay sulit mo sa Diyos. Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo, sabi ni Haring Solomon. Pero hindi lahat ng bagay, amen, ay nakakalugod sa Panginoon. At anumang hindi nakalulugod sa Panginoon ay ibibigay sulit natin sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit may pag-aaral ng salita ng Diyos. Para maiwasan po natin yung mga hindi pinapagawa ng Panginoon at magawa po natin ang pinapagawa niya sa ating mga buhay. Okay. So ang unang kasalanan, sabi po dito, ang unang kasalanan ng tao ay hindi ang pagkain ng bunga na ipinagbabawal. Amen. Hindi yun ang kanilang unang kasalanan. Ang unang kasalanan ng tao ay negligence. Pag sinabi nating negligence, pagpapabaya. Pagpapabaya saan? Pagpapabaya sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sabi ng aklat ng Genesis chapter 2 verse 15, tingnan po natin ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga dalang Biblia, basahin po natin. Aklat ng Genesis chapter 2 verse 15. Ganito ang pagkakasulat. Ayan. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ano sabi ng Biblia? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao saan? Sa halamanan. Ano pang gagawin ng tao? Upang ito'y, ano po nariyan? Pagyamanin at pangalagaan. Amen po ba? Dalawang bagay na ibinigay sa Diyos sa tao, ang pagyamanin at pangalagaan ang kanyang mga nilikha. At ito yung kanilang tungkulin. Amen po ba? May tungkulin ang tao sa bagay na yaon. Hindi lamang yaon, kundi sinabi namin ng Biblia, okay, makakain mo ang lahat ng bungas, okay, sa gitna ng hardin, subalit huwag lamang ang nasa gitna ng halamanan. Amen po ba? Sabi ng Biblia, makakain mo lahat ng bunga na nasa gitna ng hardin, pero hindi lahat, kundi mayroong bukod tangi na punong nasa gitna ng hardin na hindi niya pwedeng kainin. Amin po ba? So ano nangyayari ngayon? Sabi ng Biblia, sa kabila ng batas ng Diyos
na huwag kainin ang ipinagbabawal na puno, pero ang tao ay nagpabaya sa kanyang tungkulin, nagpabaya sa kanya sa salita ng Diyos na binitawan sa kanya, binigay sa kanya, ang tao ay gumawa ng pagkakasala sa Diyos. Ang ipinagbabawal ang siyang kanyang ginawa at ang hindi pinagbabawal ang hindi niya ginawa. Tama mo naman pala talaga ang kasabihan, kung alin ang masama, yun ang ginagawa ng marami. Kasi sabi nga po, mas masarap daw ang bawal. Pakisabi sa katabi, hindi yun totoo. Ayan, nawa ba natin? So, sabi ng iba, okay, masarap daw. Okay, wala na yung mic natin. Naubos na yung battery. Okay, praise the Lord. Masarap daw ang bawal. Tama? Pero ang totoo, sa una lang, habang tumatagal, may venom ang masama, may venom ang kasalanan. Nakuha natin na siyang pinaghihirapan ng maraming tao sa kasalukuyan. So sabi natin kanina, isang bagay na pagkakasala ng tao ay ang pagpapabaya sa pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang kasalanan ay hindi sa paggawa ng pagpatay, pagnanakaw, pakikipag-apid o adiksyon. Kundi ang kasalanan ng marami ay ang pagiging irresponsable sa kanilang sarili. Amen po ba? Uulitin ko ulit, ang kasalanan daw ng tao ay hindi daw po yung pagpatay, pagnanakaw, pakikiapid o addiction, kundi ang kasalanan ng tao ay ang pagpapabaya niya sa kanyang sarili. Hindi siya hahantong sa pagkakasala kung responsable siya sa kanyang sarili. Amen po ba? Parang ganito lang naman yan. Hindi ka magkakasakit kung iniingatan mo ang sarili mo na huwag kang magkasakit. Tama po ba? So hindi ka rin mauuwi sa pagkakasala kung iingatan din natin ang ating sarili na huwag magkasala. Nagkasala ang tao sapagkat nagpabaya siya sa kanyang sarili. Pinahintulutan niya ang tukso na pagharian ng kanyang isip at ang kanyang puso, kaya nakapasok ang kasalanan. Sabi ng Aklat ng Santiago, natatangay ang tao, natutokso ang tao kapag nagpatangay siya sa nasa ng kanyang laman. Amen po ba? Wala naman siguro sa inyo pagising sa umaga nagkasala na kagad. Sino sa inyo dito na pagising sa umaga nagkasala na kagad? Di ba wala naman tao pagkagising sa umaga nagkasala na kagad? Ang kasalanan ay may preparasyon. Amen po ba? Ano ang preparasyon ng kasalanan? Tukso. Tama po ba? So ang kasalanan ay nanunukso muna bago mangyari sa ating mga buhay. At hindi ka magkakasala kung hindi mo papatulan ang tukso. Tama po ba? Kaya nga po hindi po tama sa atin ang awitin ni Emil Dapapi na tutukso, layuan mo ako. Dahil ang tukso hindi lumalayo. Pakisabi sa katabi, hindi ka lalayuan ng tukso. Amin po ba? Hahabol-habulin ka ng tukso. Kahit saan ka pumunta, may tukso. May kausap ako dito. Kahit nga sa church, may tukso. Huwag niyong isipin na ang simbahan ay perpektong lugar. Wala pong perpektong lugar dito sa mundo. Amin po ba? Kahit sa loob ng tahanan ng Diyos ay may pwedeng ugatan ng tukso. Amen po ba? Pwede yung katabi mo ngayon maging tukso. Hello? May kausap, gusto matutok ng babae ba ito? Hindi ko ibig sabihin na magkakagusto kundi marahil pwede siyang gamitin na maging tukso na habang nakikinig ka, kinakausap ka niya. At sinasabihan kayo, alam mo nangyari kagabi sa mga kumpare natin, nagburulang. Hallelujah. Hallelujah. Nawala ka ngayon tuloy sa attention sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi sa lahat ng kapaligiran o saan ka man pumunta ay mayroong pag-ugatan ng tukso. Pero tandaan po natin, walang matutukso kung walang magpapatukso. Amen po ba? Kapag dumating ang tukso, gamitin mo na kagad ang judulag. Amen po ba? Amen. Hello? Kasi hindi ka lalayuan ng tukso, hahabol-habulin ka ng tukso. At tandaan nyo, walang pangit na tukso. Amen po ba? Amen po ba? Aw, ambot na lang sa iyo kung pumatol ka ba nakapangit-pangit kang tukso. Pag wala ka na delikadesa sa sarili mo. Pero tandaan po natin, lahat ng tukso ay maganda sa paningin ng tao. Nakuha niyo mga kapatid. At kailan umiiral daw ang kasalanan? Kapag ang tao ay nagpatangay sa nasa ng kanyang laman. Ibig sabihin po nito, ganito po ang ginawa nating equation. Temptation plus personal interest, it will become personal temptation.
Naunawaan po ba natin? Anong ibig ko sabihin? Anong ibig ko sabihin, Pastor? Kapag ang tukso ay sinabayan ko ng, tawag dito, sinabayan ko ng interest o personal interest, nagiging personal temptation ito. Bakit ginamit natin yung word na personal temptation o pansariling tukso? Ganito yan. Kung bakit pansariling tukso? Kasi marahil tukso sa'yo pero hindi tukso sa iba. Amen po ba? Halimbawa, tukso sa iyo ang kagandahan ng tao o kagwapuhan ng tao, pero sa iba hindi nila tukso yon. Tama? Marahil tukso sa iyo ang mga material na bagay, pero sa iba hindi nila tukso yon. Nakuha ba natin mga kapatid? Marahil tukso sa iyo ang panonood ng TV, pero sa iba hindi yung tukso sa kanila. Marahil tukso sa iyo ang cellphone, pero sa iba hindi tukso sa kanila. Marahil tukso sa iyo ang pera, pero sa iba hindi tukso ang pera. So ibig sabihin, magiging sa iyo lang ang tukso na yan kapag sinabayan mo ng iyong personal na kagustuhan para sa tukso na yon. Nakuha ba natin mga kapatid? Kaya naman, para malabanan ng tukso, anong kailangan natin gawin? Ang kailangan mong gawin, tentasyon minus, personal interest. Alisin natin yung interest natin doon. Amen po ba? At ano mangyayari sa tukso? Equals temptation. Bakit equals temptation pa rin yan? Temptation pa rin yan kahit ano mangyari. Kahit hindi mo yan pinatulang, pero mananatili pa rin yan tukso. Tama po ba? At darating ang araw, baka ngayon nagtagumpay ka sa kanya, pero sa mga susunod na araw dahil nalimot ka, natukso ka sa mga susunod na panahon. Kaya nga sabi ng Biblia na si Kristo ay nagtagumpay sa panunukso ni Satanas. Anong sabi ng Biblia? At iniwan siya ng dyablo. At anong ginawa? At naghanap ulit ng pagkakataon para muli siyang tuksohin. May kausap pa ako dito. Kaya kapatid ko sa Panginoon, hindi ibig sabihin nagtagumpay ka ngayon, ay may garantiya na sa mga susunod na panahon ay tagumpay ka pa rin. Ang ibig sabihin lang ng Biblia, nagtagumpay ka man ngayon, mag-ingat ka pa rin. Sabi nga sa katabi, mag-ingat. Amen? Ingatan mo pa rin. Baka isang araw, magulantang ka na lang, nagawa mo na yung iniiwas-iwasan mo. Kaya nga may mga Kristiyano na sa kapipilit, kaiiwas, pero nahulog pa rin at tatangay pa rin sa tukso. Naku yung mga kapatid, at hindi lang mga Kristiyano, tayo personally, ako, may mga iniiwasan ako for a long time, pero nangyari pa rin sa akin. Nangyari pa rin sa buhay ko. Ano ibig ko sabihin? Kung ako nga po mga kapatid, na dedicated, nandun sa Panginoon, ay hindi pa nakakalagpas, hindi nakakalusot sa mga tuksong ito, eh pakisabi mo sa katabi, tayo pa kaya? Tayo pa. Amen po ba? Hello! Anong ibig ko sabihin? Kailangan laging sigurado. Ang Kristiyano ay pasiguro palagi. Amen po ba? Bakit importante na lagi pasiguro? Kasi ang kaaway natin wala lang naman doon sa kapitbahay mo. Ang kaaway natin nasa lahat ng paligid. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat. Basahin po natin ang Biblia. Lagi mo mababasa rito, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Ang mga nanay natin na laging payo, mag-ingat. Katulad ng nanay ko lagi, anak, mag-ingat kapag nasa abroad ka. Anak ko, kaiingat, narin ka din speed lugod. Bakit? Inalis yung pag-iingat. Naintindihan niyo po mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Nandyan ang problema, nandyan ang tukso, pero alisin mo yung kagustuhan mo sa mga tuksong yan. Amen? Bago dumating ang tuksong, lumayo ka na. Sabi ng Biblia, kapag ang mata mo ang pinagmumulan ng iyong pagkakasala, ang sabi ng Biblia, dukutin mo. Amen? Amen po ba? Amen. Hello, may kausap ako dito. Dukutin mo. Salamat, Pastor, may sagot na. Amen? Baka pagdating yung susunod na linggo, Pastor, hain ka na. Amen? Ang ibig sabihin nitong dukutin, alisin mo yung paningin mo. Saan? Sa mga ikakatukso mo. Kung ang tukso mo ay mata, alisin mo ang mata mo sa ikakatukso mo. Kung ang tentasyon mo sa tainga, alisin mo ang pakikinig dyan. Kita man kayo, maski di kita ka-entrado, talagang indudukot ang talinga. Kung arin ang mga burobalita na pangitod, maunagod ang hanap-hanap sa talinga. Ang sabi nga sa katabi mo, wala nung dito.
Uy, para malungkot yung iba. Parang nandito. Ay, hindi ko alam kung bakit kung alin yung mga papangit na mga salita. Mao na gudan interest kang kanaklan. Hallelujah. Amen po ba? Hello? Kapag yung pinag-uusapan yung mga salita ng Diyos, bagang wala ka uri interest. Hello? Pero kapag yung pinag-uusapan, alam mo, nakita ko si kapatid. Ay, naku, ano, sige, ano, interesado. Mas nga, di ka intra, marang niya, nangyari. Tama, oh. Yung kalan offering ko. Di ba? Because sa ako ito mga kapatid, hello, pag sa Word of God, walang interaction. Amen? Walang buti mo. Pero pag mga chismis, entra. Imununo mo pati sa mata kapag chismis, ano mata sa pero pag Word of God, Pakisabi sa katabi, hindi ikaw yun. Amen. amen po ba? At pag na problema, daramay intiro. Apektado intiro. Pero ang Word of God, wala epekto. Amen? Ang balita sa sayo na tao, apektado. Damang-dama ang kulog. Pero ang tataramo sa kagurangnan, bagang wala epekto. Maski luwas ng tila-tila sa preacher, wala ng epekto. Pinananggahan ang paratong ng wala epekto, kakurodat. Pero pag negatibong inistorya, sinabi niya yun. Bagang wala talaga sa dinig. Bagang... Ako niyo mga kapatid, naiintindihan ba natin? Hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi natin pahintulutan. Amen po ba? Kaya kung aram mo negatibo ang pag-iristoryahan, rabas na. Alis na. Amen po ba? Alin niyo, I learn to say no sa mga nagdadala ng negatibong balita. Maliban na lang kung kailangan i-entertain. Amen po ba? Amen po ba? Dati kaya siya absorber ako yung tiro. Amen. May mga balita kang maray, may mga balita kang maraot. Aram yun na balansi ko, mas makulog ang maraot kaysa maray. Mas matay mo ang makulog kaysa maray na balita. Nasabutan ta mga tuga. Kaya nga, taga, butangan ta filter ang ato mga talinga. Mas. Lagyan natin ng filter, pili aman ang babatiun mo. At kung di ka makaintrado, ayaw na pag-intra. Kaya pag inintra ka, makulog ang buot mo. Tama? Hello? Uri intra, sa naka-intra ka lugod, nagkulog ang buot mo. Amen? Kaya kay, iba nagbalita, ikaw na nakisawsaw, ikaw lugod na nasautan, na ikaw ang nagbalita. O, di ka intrado ka lugod niyan. Nakuha natin mga kapatid. So, ibig kong sabihin, kung hindi para sa'yo at kung alam mo makakasira sa'yo, tanggalin mo yung pakinig doon. May kausap ako dito mga kapatid. Amen po ba? At kung alam nyo hindi makakatulong, huwag na natin patulan. Bakit? Nagsisimula ang kasalanan kapag pinatulan natin ang kasalanan. Amen? Amen po ba? Kaya matuto tayo na isaayos ang lahat para sa atin. Maging responsable tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Kasi pag hindi tayo responsable, ito yung magiging ugat para tayo ay mahiwalay at malayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano po mga kapatid? At sabi nito mga kapatid, ayan. Okay. So may mga tao na kapag gawa ng kasalanan, hindi dahil sa kagustuhan nilang gumawa ng pagkakamali. Halimbawa na lang ngayong pagpatay. Hindi lahat ng tao pumatay dahil gusto nilang pumatay. Tama po ba? Para naman siguro tao na nagsabi sa husgado na magantri ko kaya manggadan kaya naggadan ko siya. Tama? Hello, walang ganon. Kailan ang tao nakakagawa ng kasalanan ng pagpatay? Kapag pinagharian siya ng kanyang emosyon. Tama? Kapag ang kanyang galit ay pinahintulutan niyang pamahalaan ng kanyang damdamin, doon nagkakaroon ng pagkakasala sa isang tao. Meaning to say, kapag ang tao pinahintulutan niya ang kanyang sarili sa mga bagay na ikakasira niya, yun ang magiging ugat para ang tao ay magkasala sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan maunawaan natin na maging responsable tayo sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maging ang ating sarili at maging responsable din tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. So ano ba yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na ipinagkatiwala natin, na niya sa atin? Number 1,
Be responsible to His presence. Ito yung number 1 points natin. Be responsible in the presence of God. Si Eva at si Adan ay mayroong direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi ng aklat ng Genesis chapter 3, tuwing dapit hapon, ang Diyos ay bumababa. Para ano? Kausapin, makaniig ng tao ang Diyos. You know, ini-imagine ko ito, sa panahon po natin ngayon, every time na ang presensya ng Diyos ay bumababa, anong nararamdaman natin? Kapag bumababa ang presence ng Lord, kapag ang presence ng Diyos ay nandyan, anong nararamdaman natin exactly? Normally, ang nararamdaman natin, sobrang kagalakan. Tama po ba? Minsan ang nararamdaman natin yung parang hindi mo mapigilang iyak. Tanong, bakit umiiyak yung isang tao kapag nararanasan niya ang presensya ng Diyos? Kasi alam niyo mga kapatid, hindi ito maintindihan ng iba. Sabi ng iba, mga born again sila ni Ribe, pag-hiribi-hibi, pagtatodo, materinawa, ayun na, talagang may problema talaga. Di ba? Hindi maintindihan ng tao ang pag-iyak natin. Alam niyo kung bakit hindi maintindihan ng tao ang pag-iyak natin? Kasi hindi pa nila naramdaman at naranasan kung bakit tayo umiiyak. Amen po ba? Hindi tayo umiiyak dahil sa problema. Doon may ibang ganon. Pero umiiyak tayo dahil sa presence ni Lord. Bakit umiiyak ang tao kapag naranasan niya ang presence ng Diyos? Ang tawag doon ay longings. Alam niyo ba yung word na longings? Yung word na longings, kumbaga an imo ama, an imo ina, nagpamanila na halabang halawig na taon sa pag-uli, wala diri maiwasan na wala sa hiribian. Tama? Ang tawag doon ay longings, pananabik. Amen po ba? So tayong tao na hiwalay tayo sa Diyos. Nalayo tayo sa Panginoon sa napakahabang panahon at ngayon tayo na born again, ipinanganak sa Espiritu na enkwentro ang Diyos. Hindi pwede sa bawat pakikinig natin sa Diyos, walang pagluhang magaganap. Amen po ba? Bakit tayo may pagluhang nagaganap? Sapagat tayong nahiwalay sa Diyos ay naibalik na sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sino sa atin ang hindi maiiyak na nakauwi na sa Diyos? Nakabalik na sa Diyos? Kaya may iyak tayo sa ating mga mata sapagat yun ang labis sa pananabik ng ating espiritu na ngayon ay naranasan na natin. Amen po ba? Na ngayon naramdaman na natin, na ngayon nakapiling na natin ang Diyos, ngayon nayakap na natin ang Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na hindi magluluha ang tao kapag hindi niya nakapiling ang ating Panginoon. Laging may pagluha sa Diyos. Amen po ba? That is our longing to God. Yung pagkahiwalay natin sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, nang si Eva at si Adan, lagi nilang ka-fellowship ang Diyos. Pero dumating sa punto na si Eva at si Adan ay nahiwalay sa Diyos. Nalayo sila sa Diyos. Bakit? Sapagat hindi nila pinahalagahan, hindi nila iningatan ang presensya ng Diyos. May kausap ako dito mga kapatid? Ulitin ko ulit, hindi nila inalagaan, hindi nila iningatan ang presensya ng Diyos. And you know mga kapatid ko, even ngayon sa panahon natin ngayon, ganon din ang ginagawa ng marami. The most disrespected presence is the presence of God. Ulitin ko ulit ha, ang pinaka hindi nire-respetong presensya sa panahon natin ngayon, presensya ng Diyos. Buti pa pag si gobernador ay nasa paligid, grabing paggalang ng tao. Buti pa pag si congressman ay bumababa sa barangay, grabing paggalang ng tao. Buti pa pag ang presidente ay bumababa sa mga lugar, grabing paggalang ng tao. Pero pag ang Diyos ang bumaba, hindi ginagalang ng marami. May kausap ako rito mga kapatid. Sabi ko, ang presensya ngayon ng Diyos ang pinaka-disrespectful sa marami. Even sa church, mga kapatid ko sa Panginoon, dinidisrespect ng maraming believer, maraming worshiper, ang presensya ng Diyos. By how? Paano na didisrespect ng maraming Kristiyano ang presensya ng Panginoon? Remember, God is holy. Ano ang Diyos? Diyos na banal. At ayaw ng Diyos ng kamalian, dungis o kasalanan. Pero maraming lumalapit sa Diyos na hindi ayos ang kanilang mga puso. Hello? Amen po ba?
Bagang kuranyak si pastor para manir mo sa amo. Hallelujah. Gusto ko maunawaan natin ito. Amen. Maraming pumupunta sa church na hindi ayos ang puso. Hindi settled ang puso. Anong sabi ng Diyos kay Moses nang siya ilalapit doon sa naglalagablab na puno na hindi nasusunog? Sabi niya, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagat ang lugar na ito ay banal. Amen po ba? Anong sabi ng Diyos kay Moses? Ang lugar na ito ay banal. Bakit naging banal ang lugar? Dahil nandoon nakatungtong ang Diyos. Naroon ang presensya ng Diyos, kaya naging banal ang lugar. Bakit sandalyas ang pinatanggal kay Moses? Sapagat ang sandalyas ay dikitan ng dumi. May kausap pa ako dito. So bilang pag-response sa kabanalan ng Diyos, pinatanggal ng Diyos ang kanya sandalyas. Yun po ang ginagawa ngayon ng mga kapatid nating Muslim. Kaya tuwing papasok sila sa kanilang temple, tinatanggal nila ang kanilang tsinelas bilang pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. Walang masama po doon. Amen po ba? Pero ang ibig ko lang sabihin, ganito po yung mga kapatid. Every time na ang presensya ng Diyos ay bumababa, nagiging extraordinary, nagiging espesyal ang isang lugar kapag bumababa ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng salita ng Panginoon? 2 or 3, 2 o 3 nagkakatipo sa aking pangalan. Ano sabi ng Diyos? Siya ay nasa kalagitnaan. So, ibig sabihin, tuwing tayo nagkakatipon, higit tayo sa 3. Tama? Kung higit tayo sa 3, ang requirements lang naman sa Bible, 2 or 3. Meaning to say, kasama natin ngayon ang Diyos. Now, kung nakasama ng Diyos, ni Moses ang Diyos, at nakakasama natin ngayon na ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas bilang pagpapakilala ng aking kabanalan. Now, mga kapatid ko sa Panginoon, every time na bababa ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba, kailangan mo tanggalin lahat ng mayroong ka sa puso mo. May kausap ako dito mga kapatid. May kausap ako dito. Kasi maraming nasa simbahan, disrespectful ang presence nila. Bakit? Nasa church, mali ang puso. Hindi tama ang puso. Pumupunta sa church, puno-puno ng galit. Pumupunta sa church, mayroong mga hindi pagpapatawad. Pumupunta sa church na mayroong mga retaliation, resentment. Pumupunta sa church. You know, my brother and sister in Christ, once na pumunta ka sa Diyos na mayroong hindi kabanalan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Kung kayo'y maghahandog, hindi pilay, hindi pingkaw, hindi hindi sakitin. Anong hinihingi ng Diyos na handog sa lumang tipan? Tupa na malusog, mataba, maayos. Ayaw ng Diyos ng pikit, ayaw ng Diyos ng pilay, ayaw ng Diyos ng bansot, ayaw ng Diyos na pangit. Ang gusto ng Diyos is special na handog. Brother and sister in Christ, wala nang hayop na ihahandog ngayon sa church. Pero may inahandog sa church ngayon. At anong inahandog sa church ngayon? Tayo na yun. Hello! Ikaw na ngayon yung inahandog dito sa church. Amen po ba? Pero kung paano ang requirements sa lumang tipan, walang anumang batik na dungis, ganon din sa panahon natin ngayon, dapat walang batik na dungis. Amen. Hello? May kausap pa ako dito. Ang ibig ko sabihin, dapat pagpupunta ka sa church, you must correct your heart before God. Amen po ba? Kasi pag hindi tama ang puso mo sa harapan ng Diyos, hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Nako ba natin mga kapatid? And we disrespect the presence of God every time we come to Him na hindi tama ang ating mga sarili. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ako exempted sa problema.
May mga panahon na kapag minsan araw ng linggo, hindi naman kami perfectong couple ni Pastor Love. Alam niyo po yun? Huwag niyo ibig sabihin, huwag niyo isipin na ay kapag mga pastora na hindi niya nag-aaway. Sigurado kayo. Naman yung mga kapatid. So may pag-aaway pa rin kami, pagtatalo pa rin kami. At minsan natatapat yung aming pagtatalo, minsan araw ng linggo. Alam ko ano pinagtatalo namin dalawa? Oras. Kilos. Bakit? Kasi minsan tapos na ako sa lahat. Alam niyo ng mga babae, kapag nag-aasikaso, ano, katatakaan. Amen. May kausap ako dito. Wala nun dito, ha? Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Ako, prepare na ako. Talagang ready na ako. Hello? Pero minsan, yung ewan ko na, sana wala nandito ha. Sana si Pastor Love lang yan. Pero minsan lang naman, hindi lagi. Amen. Minsan lang naman. Ready na ako. Kailan pupunta pa sa salamin. Epa, basta kinagdamit. Gusto ko damit. Kaya minsan sabi ko, bilis dali-dalian na kanuras na ho. Talaga nagtatalo kami. Talaga minsan nagsasalita na ako. Minsan nasasabi ko, ikaw na nagpapatagal sa lakad natin. Tapos magsimula nila, ano naman ikaw, di mo uminom. Sa motor kami sabi sa motor, sabi mo, parehas nagriribok, ang makina, ang hiwa, sumay kami duwasa. Pero, ito yung ginagawa namin. Hindi kami maghihiwalay sa motor na walang pag-aayos. Amen po ba? Amen po ba? Kasi haharap kami sa Diyos eh. Amen po ba? Haharap kami kay Lord. Hindi pwede na haharap kami kay Lord na hindi ayos ang aming mga puso. Madadaya ko si Brother Mike pero hindi ko madadaya si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin madadaya ang Lord. Kaya pagpupunta tayo sa church, paayos na muna tayo. Huwag na natin bitbitin dito yung mga nangyari sa bahay. May preparasyon pa mambaga ha. Amen. Habang nakasakay ka sa tricycle, puro pa kayo nakagura na patawaran man tabi ako, nakagiba akong kansala. Amen po ba? Amen. At ano sabi ng Biblia? Kung kayo'y maghahandog at mayroong kayong nakagalit, ano sabi ng Bible? Isang tabi nyo muna ang inyong paghahandog at ano? At makipag-ayos muna kayo at makatapos makipag-ayos saka kayo bumalik sa inyong paghahandog. May kausap pa ako dito. May kausap pa ako dito. Ano muna ang kailangan? Makipagbati muna. Kasi mas kinano ang kasurusambat na dini. Mas kinano kataas-taas na dini. Mas kinano kahibi-hibi na dini. Mas kinano ni mo ta magluhon, magtindog, magdapa, magtihaya, magtiulog, pagdiayos ang puso natin. Hindi rin tayo tatanggapin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ako mga tugang, bako sa hindi ro na panahon, ana maghiribig sa simbahan, nagibig yun sa presence ni Lord. May kausap ako. Kasi may mga naghiribig, bako man sa presence ni Lord. May mga umiiyak dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay. Hello? May kausap ba tayo dito? Di ba? Lalo na kapag ang mga paratukdo, ang mga parasunglid, lalo na mga parasunglid, ha? Araw ang kanilang tawag dito, magic word para mahibik ang saro na para samba, para umaw, ang gagamitin ng mga word. Mayroon ba kayong pinagdadaanan sa buhay? Kayo ba'y nasasaktan? Tapos, nasaktan ako kanina sa sinabi niya ko. Dahil minsan, sige na niribi, pag-una mo nahibig sa presence ni Lord, yung pala nahibig sa problema. Ako na mga tugang, alin nyo kapag naiyak ka sa problema, hindi sa presence ni Lord, naibsan ang kirot at bigat, pero hindi na bago ang puso mo. Ikaw, saba ko dito. Yes, nawala yung bigat. Nakaramdam ka ng, ang gaan, nakaiyak ako kanina. Pero hindi naman na-transform yung puso. Kaya pabalik-balik ka lang doon sa nangyayari sa buhay mo. May kausap ako dito mga kapatid. So, nag-ibig ko sabihin, every time we come to the church, we must fix our heart.
Amen. Ayusin na muna natin ang ating sarili. Kung may nakagalit ka, i-chat mo na. Kung hindi kayang puntahan personal. Amen? Pero kung kayang kausapin personal, kausapin mo na personal. Huwag mo nang antayin, hulat lang, agumahanda, magbalik ka. Kung tamaan ako dito sa preaching niya, siguro magkakayos kita. Pero kung di ako tamaan, bahala ka. Sangbulan kita yung mag-istoryahan. Hallelujah. Kapatid, alam mo na ang gagawin mo. Ha? Amen po ba? Amen po ba? Kasi pag hindi tama ang puso natin, madadala natin yun sa church. At alam niyo po ba, nakakahawa sa church ang negatibong puso. Yes. Amen po ba? Hallelujah. Nakakahawa sa church. Kaya pag hindi tama ang puso, naku, iba yan sumamba. Kagumaan. Yes. Hallelujah. Amen. Ang katatay ng Bagalaka, Pilipinas. Ang mura kagubatan, talagang ang luksong. Ang Diyos ay sumasayo. Pero mga gubat ang puso, Magalaka, Pilipinas. Kagubat. Hallelujah. Lalo kayo? Mas kang pagtaraas ang kamot, magubaton yan. Yes. Amen. Lalo na kapag napawat-awat ang pakanta ni Sister Jonah. May kabigatan sa puso, nagugupat siya ng kamot. Minsan sa utak, sandali-dali na si Sister Jonah, kamulubog ka na, kayo nakakapatas ang kamot, kaya matapos ang chorus. Hello, may kausap ako dito. Bakit hindi tama ang puso? Hallelujah. Lalo na kapag naging ka-problema sa loob ng church. Yes. Hallelujah. Yada na. Puro mauumaw sa kagurangnan. Ang bati-bati son. Oh, nabibig mo ko mo. Nabibig. Pakisaya sa katayo, wala nang dito. Wala nandito. Amen. Hello, may kausap ako ito mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, bumibigat ang gawain ng Diyos hanggat may hindi tamang puso sa loob ng gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat meron tayong puso na handa tayong magpabago. Ayan. Amen? Yan po ay blessing. Umuulan ng pagpapala. Ha? Praise the Lord. Okay? So dapat mayroon tayong puso na magpabago sa Panginoon. Kaya huwag tayong pupunta sa church na hindi tama ang puso natin. Ayusin na muna natin sa bahay pa lang. Amen po ba? Ayusin na agad natin. Bakit? Kasi ayaw natin mabahira ng dungis ang ating pagsamba natin sa Diyos. Kasi sabi po natin, hindi rin din naman tayo kalulugdan ng ating Panginoon. Sino gusto umuwi ng pinagpala ng Panginoon? Iba ang dating pag umuwi kang pinagpala. Amen po ba? Iba ang saya ng pinagpala. Praise the Lord. Iba yung aura ng pinagpala. Bakit? Ano sabi na salita ng Panginoon sa aklat ng Samuel? Ang nagpaparangal sa akin ay pararangalang ko din. Kaya pag sumasamba tayo sa Diyos, na malinis ang ating mga puso, napaparangalan natin ang Diyos. Nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. At anong sabi niya? Pag napaparangalan siya, ano sabi ng Panginoon? Pararangalan niya din. Kaya lahat na nagparangal sa Panginoon, pag uwi niyan, iba ang dating, iba ang aura, iba ang lakas, iba ang saya, iba. Eh, pag sabi sa katabi, iba ka na. Iba ka na. Amen? Kung naghali yan, brusgot, pag uli son, umahulungan. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Talaga naman, maskan mga kararani, kahali kayo ba? Simbahan. Masali ba ako sa simbahan? Oo, kanaupod na sa mga sunod na Domingo. Diba? Hallelujah. Ang iba kayo, di ba pinagpala eh. Di ba na mag-uruli, bagang pinagpapalo. Moros doon, mag-uruli. Sulok na. Hello? Wala nandito. Wala nandito. Ika sa mga dito. Kaya minsan, alam mo, sabi ko nga mga kapatid, maraming hindi nagiging Kristiyano kasi dalawa lang naman. Una, hindi pa sila nakakakita ng Kristiyano. Pangalawa, nakakita na sila ng Kristiyano. Nakakita ka ng Kristiyano kaso hindi magandang testimonya. Kaya hindi naging Kristiyano. Naintindihan niyo mga kapatid. Alam niyo, maganda. Ganito ha. Tuwa ko kayo. Tanglin natin yung mic para video kanina. Maganda dito. Kasi nagsisimula pa lang ang church. Makita nila, may pagkakaiba ang church dito. Ikaw sa bako dito. Kasi kung parehas man lang good,
masabi ang mga tao, parehas man lang. Papa sa simbahan may, nagano man ang brosdut na pandok. O ba, simba kami ng brosduton ba? Naintindihan niyo mga kapatid? Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya nga may mga taong hindi naliligtas eh. Kasi ang taong hindi nagbabasa ng Biblia, mukha mo ang binabasa. Hello? Amen po ba? Dahil hindi ka nagbabasa ng bersikulo, mukha mo ang binabasa niya. Bakit? Kasi nga, alam ng mga tao kapag ikaw ay naging Kristiyano, may pagbabago na sa buhay mo. Ang hinahanap sa mga tao ang pagbabago. Kaya nga pag hindi nila nakita ang pagbabago, ano sinasabi nila? Pare-parehas lang naman tayo. Amen po ba? Bakit hindi natin gawin ngayon? Makita ang pagkakaiba ng iglesyang ito sa iglesyang ginagawa nila. Amen. Amen? Amen po ba? Na sana sa ating pag-uwi mamaya, wala nang Simana Santa ang buhay. Amen. Ha? Dapat Resurrection Day na. Amen? Wala nang Black Sabbath. Ano ba kaya Black Sabbath pa eh? Amen po ba? Amen? Amen? Pag mayroong verse doon, sabi mo naka-Black Sabbath ka na naman. Resurrection Day na. Amen po ba? Kasayahin po natin. Kasi alam mo, ang kaharian ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay masaya. Kung hindi ka masaya, hindi ka qualified sa langit. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Maski nga sa pag-umaw sa kaguranan, dapat masaya. Amen? Once you worship God, holy, holy are you, Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Holy, holy. Sabi sa kami, huli ka talaga. Alata. Praise the Lord. Amen po ba? We express our gratitude to God. Pasasalamat tayo sa kagurangan eh. Amen po ba? Kasi ang langit punong-puno ng kagalakan. Amen. Kaya dito pa lang sa church, dapat masaya na tayo. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya mas minagyan ka sa balay, mga kapatid na kahit may pinagdadaanan tayo, huwag naman natin idaming ang church. Iba ang church, iba ang balay. Ha? Amen po ba? Mas kinalugod na gubat, pagka mo din maging source ka sa paugmahan. Mas grabe ang pagal, pagka mo din iba mang gihapon ang simbahan. Amen po ba? Amen po ba? Asin man ang yali sa simbahan, iuuli mo sa balay. Amen. Amen. Arin na niuli sa balay, anhali sa simbahan. Amen po ba? Ang balay, diri inadara sa simbahan. Ang simbahan, ang inadara sa balay. Kaya akay, kung nano ka din sa simbahan, mao manggihapon pag-uli sa balay. Amen. Amen po ba? Kung dinihado ka makahimo sang sala, pag-uli sa balay mauman. Amen. Kung dini maugma ka, pag-uli sa balay maugma man. Kung dini mabuuton ka, pag-uli sa balay mabuuton ka manggihapon. Kung dinitupa ka, pag-uli sa balay, ayaw masagtupakon. Amen po ba? May kausap ako mga kapatid. Ha? Amen po ba? Diri kay, Domingo na yan, na ito na maskara ko na mabuuton. Susulot mo, cute. Amen? Pagluwas din tarapok na, ha? Iba na ni Tsura, dragon na. Hallelujah. Wala nang dito. Amen. Ayaw ng Diyos ng ganon, ha? Gusto ng Diyos totoo lang. Pakisabi sa katabi mo, sa totoo lang. Amen? Doon tayo sa totoo. Kaya alisin nyo na yung mga bagay na humahad lang sa inyo. Sa paglapit nyo sa Diyos, irespekta ang presence ng Panginoon. Because once we come in the presence of God, it will become holy ground. Amen? Amen po ba? At kapag naranasan natin ang presensya ng Diyos, higit pa sa yaman ng mundong ito, ang maramdaman ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Pangalawa, we are responsible saan? Sa purpose ng Diyos para sa atin. Ano po yung purpose? Okay, na sinasabi natin, we are responsible to manage the purpose that God given to us. Number one, responsable ka sa purpose ng buhay mo. Amen? Amen po ba? Hindi po libre ang buhay. Hindi rin po ang buhay ay pag-aari natin. Sabi nga po, ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Amen? Maging responsable tayo sa buhay natin ito. Dahil kapag hindi tayo naging responsable sa buhay na ito,
Sino man sa atin ang nagpahiram ng anumang bagay at hindi natin iningatan, kukunin sa atin kahit hindi pa dapat kunin. Nakuha niyo mga kapatid? Anong ibig ko sabihin? Ang Diyos ang nagpahiram ng ating buhay. Kinakailangan masundan natin ang layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos at kung bakit tayo piniturutan ng Diyos mabuhay dito sa lupa. Maraming taong nabubuhay na walang purpose ang kanilang buhay. Amen. Every time ako ay nangangaral sa mga P-Woods. Ang mga P-Woods, ito po yung mga drug surrendering. Amen? So, tuwing nangangaral ako sa kanila, ang mga testimony ng kanilang buhay kung bakit nauwi sila sa pagdodroga. Kasi pakiramdam nila, wala nang purpose ang kanilang buhay. May mga taong nagdadrugs kasi wala nang direksyon ang kanilang buhay. Alam mo ito mga taong ito, parang ang kagalakan nila ay nasa droga na lang. So, kaya nalulung sila sa droga, kasi wala nang purpose sa kanilang buhay, at least doon sa drugs, nakaka-create sila ng mga imahinasyon na parang totoo. Ganun pala mga nagdodroga, kaya nilang mag-isip na parang totoo. Kaya kung nag-iisip sila ng mga Superman sila, di ba yung mga nag-drugs minsan tumatalon sa building kasi akala nila si Superman sila, di ba? Ganun yung mga tripping sila sa mind nila. Doon sila nagkakaroon ng, parang alam mo yun yung saya sa buhay nila. Bakit? Kasi pag hindi sila nakadroga, walang galak ang buhay nila. So, nang ibig ko sabihin, hanggat ang tao ay hindi nakakabalik sa purpose ng buhay nila, hindi nila matatanggap kung nakagalakan na ibinibigay ng Diyos para sa kanila. Amen po ba? Alam niyo ba lahat ng taong ipinanganak dito sa mundo may layunin ng Diyos? Sabi nga po ni Pastor Rick Warren, sa isinulat niya na the purpose-driven life, walang taong ipinanganak sa mundo na aksidente. Lahat ng ipinanganak dito, may purpose ang Panginoon. Ipinanganak tayo ng Diyos o ipinanganak tayo dito sa lupa dahil may layunin ang Panginoon. At hanggat hindi nasusundan ng tao ang purpose ng kanilang buhay, mananatiling hungkag ang kanilang buhay at walang kasiyahan. Kaya anong gusto ng Diyos sa atin? Anong gusto ng Diyos sa tao? Maibalik ang tao sa tamang hanay ng kanilang buhay ayon sa pagkakalika sa kanila ng Diyos. Kasi maraming taong hiwalay sa layunin ng Diyos, kaya ang maraming tao miserable ang buhay. Maraming tao walang direksyon ang buhay. Alam nyo, galing tayo doon. Amen po ba? Amen po ba? Nalinlang ang tao nang akala nila ang tunay na buhay ay narito sa libutan. Pero tingnan natin, habang ang tao ay nakaugat sa mundong ito, maraming taong depressed sa buhay. Maraming taong stress sa buhay, lalo na yung mga tao na nakaangkla ang buhay nila sa salapi, sa relasyon, ari-arian, at mga bagay na kapaligid sa kanila. Yan yung mga taong hungkag ang buhay. Bakit? Dahil lahat ng bagay sa mundo, hindi nananatili. Diyos lang ang nananatili. May kausap ako dito mga kapatid. Kailangan makabalik sa purpose ng buhay natin. Kasi hanggat hindi nakakabalik ang tao sa purpose ng buhay, sirang-sira ang buhay nila. Alam mo, katulad itong cellphone na ito, bakit mo ito ginawa? Ano ang purpose po nito? Bakit ginawa ito? Para pang Pang-communicate. Tama po ba? Not only for communicate, but for entertainment. Tama po ba? Pero kung gagamitin ang cellphone na ito para maging chopping board, magagamit ba? Hindi. Ano mangyayari dito? Masisira. So anumang bagay na nilikha ayon sa espesipikong pagkakalika sa kanya at hindi nagamit doon, masisira. Ganon din ang tao. Kapag hindi nakabalik sa Diyos, sirang-sira ang buhay ng tao. Kaya nga tayo nag-iibanghelyo para makabalik ang tao sa Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, from January until today, almost 600 katao na plus ang nag-commit ng suicide. Dito sa Sorsogon, ilan na po ang nagpakamatay. Bakit? Dahil walang purpose ang kanilang buhay. Na nakaraang araw po mga kapatid, meron po kaming pinuntahan. Nasa bingit na sana ng pagpapakamatay. Kinausap ko po yung tao na yun, bakit gusto niyo po magpakamatay? Sabi sa pastor, di ko na alam kung anong gagawin ko. Wala nang direksyon ng buhay ko. Di na ako makatulog. Sabi niya, nagtatrabaho siya. Hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Buti nga talaga nasagip yung tao na yun. Naipag-pray natin yung tao na yun. Alam niyo kung hindi, nadagdagan naman sana yung listahan dito sa Sorsogon na nag-commit ng suicide. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Ako yung mga kapatid ko sa Panginoon, God created us with a purpose. Dapat ang buhay mo nagagamit mo para kay Lord. Hindi ka delikado ni Lord para mag-asawa. Hindi ka delikado ni Lord para na mag-aral, magtrabaho, manganak at magpamilya. Hindi lang. Nilikha ka ng Diyos. Sabi ng aklat ng Colossians chapter 1 verse 16, nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. Amen? At ano sabi ng aklat ng mga ngaral, nilikha ka ng Diyos para paglingkuran ang Diyos. Amen? Amen po ba? Ang direksyon ng buhay mo na sa paglilingkod sa Panginoon.
Nandito yung tunay. Kaya kung ang buhay mo ngayon walang direksyon, nakapokus ka sa pamilya mo. Amen? Tingnan mo yung mga nakapokus sa pamilya. The more nakapokus sa pamilya, sino sumisira ng buhay nila? Mismo pamilya nila. Mga nakapokus sa trabaho, sino sumisira ng buhay nila? Trabaho nila. Mga nakapokus sa negosyo, sino sumisira sa buhay nila? Negosyo. Pero pag mag-focus ka sa Diyos, hindi sisirain ng Diyos ang buhay mo. Mapapaayos pa ang buhay mo. Amen po ba? Ang gusto lang ng Diyos, ibalik natin yung tamang purpose ng buhay po natin. Amen? Amen po ba? Walang masama sa pagpapamilya. Walang masama sa pagnenegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho. Pero pag ipagpapalit mo ang layunin mo ng pagkakalika sa iyo, sisirain na mga bagay na mayroon ka ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga ang Diyos ay nananawagan ng paglilingkod sa Kanya. Pastor ko, magsuservi pa ako sa kaguranan. Paano na pambugas mi? Paano ang pagkauna mo? Paano na ini? Paano na ini? Mga tugang sabi sa kaguranan, kung anmaya nga, in papakaon sa Diyos, ikaw pa kaya? Amen. May kausap ako dito. Alam niyo ito ng mga Michuta from Mindanao? Sabi na, ang testimony nila, Pastor, paging kakapos kami perme sa pangangaipo mi, saro lang ang ibig sabihin son. Nagkukulang kami sa kagurangan. Aram nila. Pag ang financial magumat, ang sabi nila, kulang sila sa pagsunod sa kagurangan. Kaya ano, kada nihimo ninda, himuo nila ang gabos, mahimo na nila ipapahimo sa kagurangan. Pag nahimo man nila, sabi sa mga taga Mindanao, talagang ang blessing ni Lord sunod-sunod. Amen? Amen? Alam nyo, 6 months siya to dining, nag-stay, starting January, sobrang 6 months, wala po sila kwarta na natatanggap hali sa simbahan po niya. Living by faith. Imagine, nagagasolina sila. Pira sila na urupo na nagkakaraon. Mayon sila sa quarter house na rentahan. Pero impiro na po provide kaya kay nagtatrabaho sila sa katuran. Iba maging amo ang Diyos. May kapot ba ako din eh? Iba maging amo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Maglingkod ka lang sa Diyos, hindi magkukulang ang Panginoon. Anong kata dito ni Sister Nina? Si Yahweh aking pastol, hindi magkukulang. Kung may kulang man, baka may kulang ka sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen po ba? O, aram tala na yan ha. Pag may kulang ka sa Diyos. Kasi ang iba, pag may kulang si Agog. Hindi ka nagpapatrabaho, kakunong ka. May kausap ako dito. Aram tanang mo yan. Pag may kulang kita sa Diyos. Kaya pag kinapos na naman sa bugas, kagurangan, baga nagkukulang naman ako sa pamilya. Amen po ba? At least wala nang gulo. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Ano pa? Binigyan tayo ng Diyos, hindi lang purpose ng buhay natin, purpose ng oras natin. Amen? Gamitin natin yung oras natin para sa Diyos. Ano nyo mga tugang? Diri ka na buhay dito sa lupa para lang magliwaliw. May kasabihan, time is gold. Ang oras ay kayamanan. Amen po ba? May purpose ang Lord kung akay pinupukaw kaniya aga-aga. Amen. Kung an ina nga nanamukaw sa naaga, may dahilan sa pagpukaw, Diyos pa kaya? Agad example, an ina pag nagpukaw na aga, ang dahilan son, magtrabaho ka na. Amen po ba? So pag pinukaw ka sa Diyos, ang gusto sa Diyos, mag-umaw ka na. Amen. Amen po ba? Nakakalungkot, pinukaw sa ina, nahimo ang pinahimo sa ina. Pinukaw sa Diyos, di nahimo ang ipahimo sa Diyos. Pag mata-mata, labahan tulos ang gapot-gapot. May kausap ako dito. Kaaga-aga, kapitulos ang gapot-gapot. Kaaga-aga, cellphone tulos ang gapot-gapot. Kaaga-aga, charger ang hinahanap. Wala nang dito. Amen? May kausap ako dito. Ginising ka ni Lord para unahin mo muna siya. Ano sabi ng Bible, Matthew chapter 6 verse 33, tuhubon tayo ni, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Hapon, arin ani papahanap sa Diyos, ang kahadian o ang mga idadagdag? Arin ipapahanap sa Diyos? Ang kahadian. Amen? Amen po ba? Ang problema sa ato, ang idadagdag sa kagurangnan, mao ang ipaparahanap. Kaya wala na maidagdag ang kaguranan, kaya nahanap mo na. Sabi sa kaguranan, kahadian mun aniya. Kaya ang intiro na pangangaipo mo, hatag na lang sa kagurangnan. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Sana nagkakaintindihan kita, ha? Mga kapatid ko sa Panginoon, sana nauunawaan nyo. So pag inuna natin ng Diyos, ang lahat ng bagay, idadagdag na lang ng Diyos. So ginising ka ngayon ng Panginoon kasi ang layunin mo, para parangalan mo ang Panginoon. So sa bawat gising natin, ang totoo, blessing na yon. Amen. Kaya mayroon kang dahilan para magpasalamat sa Diyos kasi nga ginising ka niya sa umagang ito. Tandaan nyo ha, hindi lahat nagising sa araw na ito. Amen? May mga taong nagising nasa ospital. May mga taong nagising wala ng lakas. May mga taong nagising May mga taong wala ng buhay ngayong araw. Pero pasalamat tayo sa Diyos, ginising tayo, may lakas, may hininga, may buhay, at nakapunta pa tayo dito. Anong ibig ko sabihin? Kaya may dahilan ng paglilingkod mo sa Diyos. May dahilan ng pagsayaw mo sa Panginoon. Kaya nga every time na pupunta tayo sa Diyos, binibigay na natin buong lakas natin kay Lord. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Kaya sinasabi ko sa mga mission team, pag ako nagpapagamit sa Diyos, hindi ko tinitipid ang Diyos. Amen po ba? Pag tumayo ako sa unahan, di bali magkapaos-paos. Ang mahalaga na ibigay ko lahat sa Panginoon. Amen po ba? Minsan may kasabi sa ako, Pastor Leo, makusugo ko na istorya. May hangit. Pero sabi sa taga-gubat, hinahanap ng puno. Amen! Amen po ba? Naduno mo ka sabi sa ito na sa'yo na naghapot na miyembro, sabi niya sa Paratukdo, akin makusugo ka ng istorya. Ang sabi niya, di man ako nag-istorya sa mga nakabatik. Kung akin makusugo na ako ng istorya, kami mga tao na bungol. Tao na mga nagbubungol-bungulan. Amen? Mayanig man lang ang tutuloy. Mga kapatid ha. Kaya ako pag mangaral akong ganito na ako, binibigay ko lahat sa Panginoon. Minsan tawa nakikinig, pastor-pastoran na lamunan mo. Amen? Pero di bali nang mapao sa pangangaral, huwag lang mapao sa kapangisok. May basa ba ako dito mga kapatid? Amen. Mas magandang mapao sa pangangaral na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaysa mapao sa Hallelujah, hallelujah. Amen po ba? So ibig ko sabihin, binigyan ako ng Diyos ng lakas. Ito, todo ko na to. Amen. Minsan ito pa, may sabi sa akin, Pastor, Amerikana ka pa kapapasok mo? Sabi ko na naman, kapugi ako sa mga kapatira. Kagura na ng pinagtoho. Amen po ba? At tatak ko na ini, from the beginning na ako'y maging preacher, tatak ko na nag-Amerikana ako mas kapasok-pasok. Kaya representative ako sa kagurangnan. Every day na maaabot ang Domingo, inahanap ko, ay malilingan para sa Diyos. Ma-date kami sa kagurangnan. Aring din, kung nakidate na kita, naghahanap ko sa bagay na bano. Mga kababaihan ha, bago mag-date ha. Hilira bagay ng mga bano ha. Aring din man, makakabighanin ang kanyang mga mata. Di ba namimili kita? Amen. Ang gusto tayo, maging karapat dapat yan sa paningin sa ato i-date. Amen po ba? Mga kalalakihan. Di ba nagdidate kita dati, naminig man kita? Amen? Kapag nakidate, nabilog at sige. Ano ba mga taga-gawa? Di ba dapat yan? Ayan, nabibilog ang pulo. Amen po ba? Amen po ba? Bakit nakikidate tayo Inaayos natin lahat. Para ano? Para doon sa i-date natin. Amen po ba? Sino sinakadito lolo? Ay, hindi ako sa gutong kakayan. Di ba wala? Inaayos natin yung ating sarili. Kaya may tatanong sa akin, bakit ganyan? Suot mo, pupunta ka lang naman sa church. Tapos pag ka sa church, sunod na church, sunod na sine, tapos naka-Amerikano, ano pa ito? Sa Diyos ako naglilingkod din isa. Amen? Suot ka para sa Diyos. Amen po ba? Kasi kung para ni sa tawa ka, pasok-pasok ka ni sulot ko. Nandag ako simula, tulok-tukan hanggang bitis. Pero ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Bakit karapat dapat ang Diyos paglingkuran? Amen. Amen po ba? Maging sa pagsamba natin sa Diyos, ibigay mo lahat. Amen. Amen. Sige ang palakpak na todo-todo na sa Panginoon.
Amen. Minsan kaya Pilipino pa maghatag sa kagurangnan. Mm. Amen po ba? Saan ako song leader pa dati? Tapos di pa so sinanlawas ko, kataba-taba ko pa. Pag unang may uring na naglukso sa unahan. Pero okay lang. Anong nais ko lang? Maparangalam ko ang Diyos. Kasi imagine kapatid, diri intiro may kusog na nagmata. Kita nagmata, kita may kusog, kita ibalik sa kagurangnan. Amen po ba? O, pagkita ka mo, kung ang tao maara magbalik sa dini mo sa kanya, nakaulit. Nakaulit. Amen? Kaya ba, di ba di na nakaulit? Kaya di maara maghatag san para sa Diyos. Amen po ba? Kaya di ba, pag bata may hapdos, akay, wala pagbalikan, nakaagin na adlaw, na tinagay sa kusog sa kagurangnan. Kaya pag tinagay pa kusog sa kagurangnan, gamitan na yun sa kagurangnan. Amen po ba? Masayaw ka man na sa simbahan, sayaw na! Amen. Amen? Amen po ba? Abot sa mga Kristiyano, mga maraw, ay na magsayaw sa naging bunagin na. Pero sa di pa bunagin, pati ba yun naman sayaw? Amen? Amen po ba? Kapot, nagbago ba tunog? Parehas magtunog bang kihapon yun? Amen? Di ka mumaraway pagpara sa kagurangnan. O sa Biblia ha, may kinaraway. Sino si Mikal? Habang nagsasayaw si Haring David sa mga tao, sige niya sayaw-sayaw. Ang asawa niya, dito pala sa Turi, sigan siko. Ang sabi ko, badawan agong ko ka, hadi, pag nahuwaraan na bait. Pagkato ni David, sabi ni Mikal, mabuhay na mahal na hari. Hari ka pa naman, pero kahiya-hiya ang iyong ginawa. Anong sabi ni David? Mikal, salamat sa advice mo. Sa otro, din ako masayaw. Di ba sinabi ni Haring David? Sabi ni David, ano yung mo kanina? Ang lukso ko, ha? Sa masunod, din ang lukso, buligid pa. Sabi, he danced with all his might. Amen. Buong kusog niya sinayo sa kagurang. Hapot, sino pinagpala sa kagurangnan? Si Mikal o si David? David. Si David. Ano nangyari kay Mikal? Napao. Amen. Ang pagsita pala sa pag-umaw sa kagurangnan, nakapao. Mm. Amen? Bakit? Pakisabi, Pastor, bakit? Bakit? Anong sabi ng 1 Thessalonians chapter 5? Do not quench the Holy Spirit. Yes, God. Ano yun ang word na quenching? Yung mga nagkakalayo, tapos buusan mo sa tubig, yan ang quenching. Ibig sabihin, inuudyo ka na sa kagurangnan. Habang nagpapalakpak ka, sabi sa kagurangnan, sayaw na. Lord, makararaw ay, atog sumayaw ka ng kagurangnan. Anitura ko pag sumayaw ako, diri ka ako bagay. Diri pasayaw ka sa kagurangnan. Hello? May kausap ako dito. Kaya mamaya, sasayaw ulit tayo. Ha? May sasayaw pa mamaya? Amen. Basta yun, iba, okay lang, sarado mo ng pintuan, nagpapinahan. Ibuksan. Amin po ba? Agad na kami istorya. Matapos na ako, madali na ako. Sa may gawain sa Sorsogon dati, patawag ni Ugamba, ang pangalan. Di yun na nga, Ugamba na eh, Ugamba lang. Una plus Ugamba. So ito si Ugamba nagpatawag sa Tiripon sa Sorsogon. Grabe kami. Sa ima kami na jeep. Sa una jeep na gato sa Sorsogon. So nagkatelipon ng mga Kristiyano. May mga bantay ng mga polis. May nabati ako na duwa ng polis ng istoryahan. Sabi niya, aram mo ni pre, ng mga born again, di ba ini magsaramba na? Sabi niya, sige, sinasakayo, sige. So, maugmaw, hindi ko na magsaramba. Mga identity kita sa mga polis. Ngayon nagbatog ng praise and worship. San magbatog ng praise and worship, bago sa mga nag-arating na. Sabi sa duwa ng polis, sabi ko, maugmaw, bago mga itsura, bago mga inurutangan. Nawa niya? Anong ibig sabihin? Nakapahiya tuloy. Tayo mga kapatid tayo magbabago. Amen? Amen po ba? Amen. Alam niyo kapag nag-attend ng mga miyembro sa ibang simbahan, nakikilala ka agad. Mm. I remember mga kapatid na sina Sister Jonas, sina Sister Pata, nag-attend sila sa ibang simbahan. Nagte-testimony sila, Pastor, baga kami kasi naglulukso dito. Ano ba di man naglulukso? Tapos nakikilala sila. Pag naglulukso, mga miyembro ng isang Great Awakening, iba magsamba, iba magpumaw. Ha? May kisarya ba mga kapatid? Kaya kung kita man mga tugang dini, batugan ta ng pag-umaw sa kagurangnan, mas kiling kita darhon, lutaw na lutaw ang atong pag-umaw sa kagurangnan. Amen po ba? Tandaan nyo, ginagawa natin ito para kay Lord. Hindi natin para ginagawa para sa tao. Amen po ba? Lastly, ano po yung lastly? We are created, saan? May responsibilidad tayo sa presence, responsibilidad sa purpose, and sunod, we are responsible to the power of God. Dito tayo magtatapos. Alam niyo itong power ni Lord, sa Old Testament time, hindi gaano emphasize ito. Amen. Sa Old Testament time,
ang mga tao dati, kapag sila'y ini-empowered sa kaguranan sa kanyang espiritu, exclusive lang sa mga tao na may paggagamitan. Pero diri intiro na tao, ini-empowered that time. Amen? So, sa panahon natin ngayon, God, tinagang ka sa Diyos ang kapangyarihan. Pero ining kapangyarihang ini, diri po ini pwersa, diri po ini bagay, diri po ini sayo na bagay na hinatag sa ato sa kagurangan. Kundi saro siya na persona. Amen po ba nun? Amen. Pag sinabi nating persona, ining hinatag ni Lord, mayon ini damdamin, mayon ini kalooban, at mayon ini intellectual. At sino itong kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Binigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin para ano? Para magkaroon tayo ng lakas, mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay natin. Pangalawa, para makagawa tayo ng mga dakilang bagay sa tulong ng Panginoon. Pangatlo, binigay sa atin ang banal na Espiritu para kasama natin siya palagi sa ating mga buhay. But may paalala sa Biblia. Sa aklat ng Ephesians chapter 4, sabi doon, huwag niyong pagkikitain ang banal na Espiritu. Ano po yun sa other word? Huwag natin sasaktan ang banal na Espiritu. Paano nasasaktan ang banal na Espiritu? Kapag may mga bagay na gustong ipagawa sa atin na hindi natin ginagawa. At may hindi pinapagawa sa atin na siyang ating ginagawa, nasasaktan ang banal na Espiritu. Alam niyo ba ang Holy Spirit, ang gusto niya is an open relationship. Amen po ba? Anong ibig sabihin ng open relationship? Maging transparent ka sa Kanya. Isuko mo lahat sa Kanya. Ibigay mo lahat sa Kanya. At makikita mo ang pagkakaiba mo noon sa ngayon pag ibinigay mo lahat sa Panginoon. Anong gusto ng Lord? Ang gusto ng Lord, alagaan mo yung binigay ng Diyos sa buhay mo. We must maintain the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Kasi pag ang Holy Spirit ang kumikilos sa iyo, lahat ng bagay nalalagpasan mo. Ano pa? Pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, ano nangyayari sa iyo? Yung bunga ng banal na Espiritu, litaw na litaw sa iyo. Ano nga bunga ng banal na Espiritu? Una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, ano pa? Katapatan, kabaitan, kabutihan. Meron pa? Meron pa? Ano pa yon? Ano pa yon? Last yun? Pangsiyam yun? Ha? Kaamuan at pagpipigil sa sarili. Imagine pag nasa iyo ang Holy Spirit, inaalagaan mo ang Holy Spirit. Hallelujah! Mabuutol ka. Amen. Amen? Amen po ba? Sabi ang mga kararami, ano yung natawag ini? Maski tusik-tusikan mo, kabuot-buot na tao. Amen po ba? Praise the Lord. Ikaw ba yung kapatid? Amen? Amen po ba? Ulitin ko ulit, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, di man inikaya mo, di man ikaw yato, pero dalanong ka sa kagurangan para mahimo mo. Amen? So ano nga po ang binigay sa ating responsibilidad ng Diyos? Number 1, presence, purpose, and power. Diri mapagal sa ulod kay puro letter P. Presence, purpose, and power. Kapag ini-iningatan ta, wala kita pananagutan sa maabot na panahon. Kundi, may sukli pa ang Diyos sa pagpapala sa ating lahat. Amen? Pwede ba natin pikit ang ating mga mata? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, God. And let us come before God and dwell in the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, beloved God. Mga kapatid ko sa Panginoon, sabi natin kanina, ang Diyos na may likha ng langit at lupa ay Diyos na banal. Ayaw ng Diyos na may mga bahid bungis sa ating mga puso. Ayaw ng Diyos na may mga bahid ng kasalanan na nanatilig sa ating mga puso. Ayaw din ng Diyos na hindi ayos ang puso natin sa ating pagharap sa Kanya.
Kaya ang panawagan ng Panginoon sa atin, linisin, ayusin ang ating mga puso. Mga kapatid ko sa Panginoon, alam ko hindi tayo exempted. Hindi tayo ligtas sa mga pagsubok sa buhay. Alam mo, hindi rin tayo ligtas sa pagkagalit, sa pagkainis, sa pagkamuhi. Hindi tayo ligtas sa iba't ibang nangyayari sa ating kapaligiran. At ang totoo nga nito mga kapatid, dumarating din talaga sa buhay na mayroon tayo mga nakakagalit. Subalit ang paalala ng Biblia, kung ikaw'y nagagalit, huwag na itong palulubugan ng araw o pasisikatan ng araw. Kundi ito'y hawiin, alisin, tanggalin, bunutin sa ating mga puso. Nang sa ganun makalakad tayo na may katwiran sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta ang puso mo sa oras na ito? Ano ang laman ng iyong puso? Ano ang laman dinadala ng iyong puso ngayon? Mayroon bang kabigatan? Mayroon bang hinanakit? Mayroon bang galit? Mayroon bang puot? Mayroon bang hindi pagpapalaya? Mayroon bang hindi pagpapatawad? Mayroon bang inis na nasa puso ko ngayon? O marahil mayroong bagay na nasa puso mo na hanggang ngayon hindi mo matanggal-tanggal? Sa puso mo ay mayroon kang pinagdadaanan. Mga bagay na hindi alam ng marami na personal mong pinaglalaban o personal mong dinidigma sa buhay mo. Kapatid, ang gusto ng Diyos, malinis at maayos na puso. Ngayong araw na ito mga kapatid, ninanyayahan kita. Ang Diyos ay isang nagpapaanyaya ng isang bukas na pagkakataon para sa ating lahat. Na isaayos natin ang ating mga puso sa kanyang harapan. Tandaan mo, sabi ng Biblia, 2 at 3 nagkakatipon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. At kapag ang Diyos ay nasa kalagitnaan, ang lugar ay nagiging banal. Kapatid, kamusta ang buhay natin? Tayo ba'y karapat dapat ngayon sa harapan ng Panginoon? Kung hindi, lumapit tayo sa Panginoon at ipasiyasat natin ang ating mga puso. Kung may kailangan patawarin, patawarin natin. Kung may kailangan palayain, palayain natin. Kung may kailangan bitawan, bitawan mo na kapatid. Kung may kailangan tanggalin, tanggalin mo na yung kapatid. Kung may kaugnayan mo niya sa pamilya, may kaugnayan sa iglesia, may kaugnayan sa kapatiran, may kaugnayan sa anak, sa apo, sa asawa, o kayo naman yan. Kung kailangan bitawan, bitawan mo na ngayon. I call you right now. May gagawin sa iyo, Panginoon. May nakahanda para sa iyo. Pero hindi mo ito matatanggap hanggat hindi natatanggal ang mga hadlang at mga barang. Kailangan natin isuko sa Panginoon ano mga bagay yung mahadlang sa panawagan ng Panginoon. Kapatid, ito yung pagkakataon natin para isuko lahat sa Panginoon. Be responsible in His presence. Be responsible in His purpose. Be responsible in His power. Huwag mong hayaan na lumipas ang mga oras na ito na hindi mo nabigyang halaga ang presensya ng Panginoon. Let us come in the presence of the Lord. Dwell in the presence of the Lord na may malinis na puso, may maayos na puso. Kaya lahat ng meron dyan sa puso mo, come and release right now. Sige, isuko mo lahat ng meron pa sa puso mo ngayon. Lahat ng binibitbit mo, lahat ng dinadala mo, lahat ng offension, kung na-offend ka, kung na-discourage ka, kung nasaktan ka, lahat ng yan, sige, bigay mo sa Panginoon. Kung mayroon pa ulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, na matagal mo nang ipinapanalangin, matagal mo nang sinusuko, pero paulit-ulit na nangyayari, sige, bigay mo lang sa Panginoon. Italaga mo lang sa Panginoon. Kung hindi matapos-tapos ang pinagdadaanan mo sa buhay, sige, lapit mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. Ngayong oras na ito yung oras ng pagsuko sa harapan ng Panginoon. Kung mayroon kang kasalanan na ginagawa sa buhay mo, alam mo, it will offend God. It will destroy your spiritual life. Kapatid, come. Lumapit ka ngayon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pagsisihan mo, talikdan ang mga kasalanan na nagawa mo.
Marahil walang nakakaalam ngayon. Marahil walang nakakakita ngayon, pero alam mo hindi tama. Alam mo mali, alam mo hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. I call you right now. I challenge you right now. Ilapit mo sa Panginoon, hindi mo ng tawad ang bagay niya. Alam mo, hindi tayo exempted dyan. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Sa iba't ibang kaparaan, pero ang Diyos may alok sa iyo. May bigay ang Panginoon na kung ilalapit mo, ipapahayag mo, sasabihin mo lahat, matatawarin ka ng Panginoon. Marahil ang dinadala mo guilt sa puso mo. Marahil ang dinadala mo napakaraming katutak na tanong sa Panginoon, Lord, bakit ganyan? Paano na ko ito nangyari? Bakit ako nakarating dito, Panginoon? Kailangan mo lang ilapit sa Panginoon. Kailangan mo lang idulog sa Panginoon. Sige, pwede ba i-unload natin lahat ng mayroon tayo ngayon? Sige, iwaksi mo ngayon. Iwaksi mo. Kung mayroon kang ugali, yung ugali mo niyan nagpapahirap sa'yo, sige, iwaksi mo yan. Bigay mo yan sa Panginoon. Kung mayroon kang anak na nagpapabigat sa'yo, sige, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung may mga tao nakapaligid sa'yo na nahihirapan ka, ibigay mo yan sa Panginoon. Kung kasi mo yun napakagulo, hindi mo maintindihan, ibigay mo yan sa Panginoon. Sige, huwag mong kargahin, huwag mong bitbitin yan. Ito yung panahon para isuko natin sa Diyos, para sa paglapit natin sa Kanyang presensya, walang bigat sa ating mga puso. And we honor His presence in our life. Kaya ngayon, just come and surrender everything to God right now. Pwede ba tayo magsipagtayo sa oras na ito? Sige po, tayo mga kapatid. Sige, habang nakatayo ka ngayon, taas mo ang kamay mo sa Panginoon. At habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo sa Panginoon, huli na po ito, Panginoon. Panginoon, gusto ko nang bitawan lahat. Ayoko na ma-dishonor, ayoko ma-disrespect ang presence mo, Panginoon. Panginoon, ngayong araw na ito, bibitawan ko lahat ng kirot na nasa puso ko. Alang-alang sa presensya mo, Panginoon, na sumasa amin. Alang-alang sa presensya mo, Lord, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, ayoko ma-disrespect ang iyong banal na presensya. Panginoon, gusto kong tanggalin ang lahat na meron ako. Gusto ko alisin lahat na may kaugnayan sa buhay ko, Panginoon, sa nakaraan na humihila sa akin, pumipigil sa akin, Panginoon. Na lagi nagdadala sa akin ng lungkot, ng kirot, ng pait, ng bigat, Panginoon. Gusto ko nang putulin ngayong araw, Panginoon. Gusto ko maging malaya, Panginoon. Gusto ko maging malaya sa iyo. Gusto ko maging malaya sa pagharap sa iyo, Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, sige, taas kang iyong mga kamay. At ngayon, bitawan mo lahat ng meron ka ngayon. Sabi po ng isa pong preacher, hanggat hindi mo kinamumuhian ang bagay na yan, hindi yan matatanggal sa iyo. Ngayong araw na ito, ang gusto ng Diyos, bitawan mo yan. Kamuhian mo yung bigat na yan, yung kirot na yan, yung pait na yan, yung sakit na yan, yung mga nakaraan, yung mga tinago. Bitawan natin ngayon. It is time to move on. It is time to grow, to glow. Ngayon ang panahon para magbago, panahon para maayos. Pero may kailangan kang bitawan. May kailangan kang tanggalin. May kailangan kang sakripisyo. Ngayon, ipakita mo sa oras na ito na handa mong iwan at bitawan ang mga bagay na pinagdaan at kirot, pait, sakit sa puso mo ngayon. Bitawan ang mga bagay na nangyari sa iyo. Bitawan ang mga nagpapahirap sa iyo at ibigay sa Panginoon sa oras na ito. Sige, habang kayo nakataas ang kamay, mamaya i-invite ko kayo papunta dito sa unahan. Pero bago kayo pumunta dito sa unahan, allow me first to pray. May pag-pray ko itong front na ito. At sa paghakbang niyo papunta dito sa unahan, I want you to feel the presence of God. Oh God, hallelujah, hallelujah. To feel the touch of God, to feel the holiness of God, to feel the embrace of God na narito sa unahan ngayon. Gusto ko maranasan mo ito ngayong kapatid. Allow me to pray. Father God in heaven, Lord, I pray. May your presence, Lord, ang presensya mo, Lord, maging tungtungan nawa ang unahang ito, Panginoon. Lord, sa bawat isang lalapit sa unahang ito, O God, they will experience your presence. They will experience your glory. They will experience your power in the powerful name of Jesus. Lord, ang yakap mo, haplos mo, hipo ng iyong makapangyarihang kamay,
ay maranasan ng bawat isang lalapit sa lugar na ito, Panginoon. God, I pray your great conviction to every heart, O God. And I pray, O Lord God, sa kapahingahan ng aming kaluluwa na masusumpungan lang sa iyong banal na kandungan, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. And bless this front, O God. I pray, bless this front, O God. I-bless niyo po ito, O God. At walang tutungtong dito, O Diyos, na hindi makakaranas ng iyong presensya. Kung paano sa panahon ni Moses naging extraordinary ang lugar na tinutungtungan niya, the same exactly, my Lord, sa araw ding ito, maging extraordinary, O God, ang unahang ito sa bawat isang lalapit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. God, may your presence begin to move in this place in the powerful name of Jesus. I pray in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, ngayon, sa pagtungtong mo dito sa unahan, magdesisyon ka, puputulin mo na lahat ng bigat, kirot, sakit na meron ka. And you will stay in the presence of the Lord right now. You will stay in the power of God right now. Ngayon, I invite you, lahat kayo na nandito ngayon. Lahat kayo nandito ngayon, habang nakatas ang kamay, dahan-dahan kayo pumunta dito sa unahan. At habang lumalapit kayo sa unahang ito, hayaan nyo ang Diyos ay kumilos sa inyong mga buhay. Gumawa ang Diyos sa inyong buhay sa oras na ito. Kasi ngayon, lahat po kayo nandiyan sa likod, nandito sa unahan, pulapit po kayo dito sa corner na ito. Sige po, dahan-dahan po kayo lumapit dito sa unahan. And begin to feel the presence. Sige po. Oh God. Oh God, wow. Thank you for your presence. Bitawan. Sige, bitaw. Sige, lapit po, patasaw na. Vision team, paki-arrange ng kanilang tayo. Sige. Oh, God. Ibuhay ka na, Panginoon. Haplosin ka na, Diyos. Oh, God. Sige lang. Huwag ka mahiya, umiyak. Huwag ka umiyak, magulo. Huwag ka mahiya. Hayaan mo, yakapin ka ng Panginoon. Ama mo siya, anak ka niya. Wala ka dapat ikahiya. Ilapit mo lang yun sa Panginoon. Tulog mo lang. Oh, Jesus. Sige, bitaw. Bitawan mo na lahat ng papabigat sa'yo. Bitawan mo na. Bitawan mo lahat na nagpapahirap sa'yo. Bitawan mo lahat na nangyari. Lahat na nakita mo. Lahat na ginawa sa'yo. Bitawan mo lahat. Isuko mo lahat sa paanan ng Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah. Sige lang. Yung laban mo sa bahay, yung laban mo sa pamilya. Sige lang, bitawan mo dito. Bigay mo sa Panginoon. Pinagdadaanan mo sa relasyon, pinagdadaanan mo sa kasama mo. Sige, bitawan mo dito sa unan. Hirap ng buhay, hirap sa pagpapamilya. Sige, bitawan mo dito sa unan. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, Spirit of your power. Jesus. Touch with your holy fire.
name of Jesus, I pray. Touch in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, empower mo po ang kapatid ko ito, Panginoon. Ibsan mo lahat ng kirot, sakit, pait, galit, pinanakit. Palitan mo ng pag-ibig. Kapayapaan ang gagaling sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Sige, release mo na. Release mo na. Bigay mo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will pray for you. I will pray for you. Oh, God. 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 Lord, I pray. In the powerful name of Jesus. God, ibuin mo ang pinakamalalim na kapuso na Panginoon. Pawiin mo lahat ng kirot, sakit, pait na naramdaman niya sa buhay na Panginoon. Bigyan mo siya ng puso na gagaling sa iyo. Ipadali mo ang iyong kapangyarihan. Ipadama mo ang pag-ibig mo, ang pagsama mo, na hindi mo siya pinabayaan. Tumalay ang kasagana ng pagpapala mo sa kanya. Simula ulo hanggang talapakan. Aking panalangin, Lord, kasangkapan mo siya ng iyong kapangyarihan. Tumalo ang iyong kapangyarihan sa kanya. Simula ulo hanggang talapakan. Upang mapaglabanan niya ang kawaw, Diyos, ang kaaway sa kanyang buhay. And I pray for your inner healing, for your deep healing, Lord, sa kanyang buhay, sa pangalan ni Jesus. I pray for the fire. I pray for the fire. I pray for the fire. In the powerful name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. Receive. 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 Receive the fire. Receive the fire. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Receive for the fire.